Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alika, pag-usapan natin ang isang comment na nanggaling sa isa nating viewer na si Dr. Linda Lee. No, sabi niya dito sa akin, Sean Wayne, paano ka ba samahan ninyo ni na siguro what she meant here is that paano ba ang samahan namin nila Atty. Libayan at Atty. Claire? Kung obvious naman sila masyado na di nila sila masyado na di sila maka VP Sara Duterte para ang hirap ata kasi baka Duterte baka batas din natin ako at Attorney Claire kasi ayaw ko kay Aiden kaya nasasaktan ako pag si VP ang blind item nila. Okay, marami na rin po ako nakakuha ang comment as to gusto mag-unsubscribe kay Direk, kay Attorney Libayan, kay Attorney Claire. I don't need to promote hate. Okay? Kung maaari, ang gusto ko, no, ang gusto ko is i-promote natin yung respeto ng opinion ng bawat isa sa lahat ng bagay-bagay. Darating at darating po talaga ang araw, okay, na may mga bagay that we are going to agree and disagree and eventually agree to disagree. Tama po ba? Now, there are series of videos between other people, no? Mapa-attorney Claire yan, mapa-attorney Libayan yan, or si Direk, o kung sino pa man. Okay? We can agree to disagree with their statement kung hindi po na ayon para sa atin. We can question their opinion. At the same time, no, kung meron po tayong kayang ipakita na anything, no, actually, yun yung bagay na, natutunan ko kay Attorney Claire. Mahilig siya magpakita ng mga, sabihin na lang natin, supporting documents sa kanyang mga statement. Now, ako, sobrang tahimik ako na hindi ako madalas nagko-comment sa mga videos na lahat po ng sinusuportahan natin, ng mga kabatas natin, kaibigan natin, no? Kabugera and all this stuff, diba? Mas madalas nakikinig ako over sa nanonood. Okay. And again, hindi ko po ini-encourage ang kahit sino na kayo po mag-unsubscribe sa ibang tao, lalong-lalo na kung hindi po kayo nag-agree sa mga sinasabi nila. Mas maganda pa nga, tanungin ninyo. Diba? Pero nasa sa inyo po yan. Okay? Anyway. So, kakapanood ko lang na itong video na to ni Attorney Claire. At ito. Itong dalawang video na to. Habang pinapanood ko to, curious ako kung sino si Miss Comment. But definitely, based dun sa thumbnail ni Attorney Claire, alam kong babae ang pinag-uusapan nila. And of all the politicians, naging controversial. Okay, naging controversial ang ni VP Sara because siya ang may pinakamaraming naka-detail na tawag dito. Siya may pinakamaraming naka-detail na security. Mamaya may papakita ako sa inyong article na nasagot na yung tungkol doon. But nevertheless, pakinggan muna natin ang usapan dito nila Attorney Claire. No? Naka-face mask naman si Ma'am Angela. Meron siyang binabanggit. So lumalabas dito, may resource person na binabanggit si Attorney Claire at si Sir Rod. Ang pangalan daw niya is Angela. Dito na i-share kay Sir Rod at saka kay Attorney Claire na meron daw isa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno ang marami pong detailed na opisyal, na security. Alam naman natin, again, si VP Sara yun. Na parang binanggit mo rin sa akin. Ipinasa sa akin. So, I'm not sure kung siya yun, itong taong to, ang nagkwento kala Attorney Claire, pero may binabanggit silang pangalan, Angela.
hindi natin Ah. pwedeng ibunyag. Ay, hindi Panghulaan lang muna. Panghulaan Oo. mo lang. Yung isang ano daw, sabi kasi kanina, Oh. habang Panghula lang sila, panghula. hindi pa tayo nag-uumpisa. Oo. Oo. May mga marites kasi. na Pero binabanggit. experience, partner. Experience. Oo. May personal knowledge. So, kasi Oo. syempre alam mo naman yung mga ibang mambabash dito, ay puro kayo marites. Hindi to marites. Hindi, oo. Personal knowledge. Kasi siya talaga. Hindi. Sige. Isa siya sa mga supporter. Sige, go. So kung saan, Mm. etong mataas na opisyal, Na iniidolo niya? nandun siya. Okay. Oo. Mm. At eto nga. Sabi niya. Eto nga. Ang napansin niya, partner. Abay nako. Mm. Pag etong isang mataas na opisyal daw, Mm. inimbita sa isang gathering or Ito na yung clue number 1 nyo. No, they're talking about an official na babae. So I find it very stupid na may nagtanong pa whether babae or lalaki yung blind item nila Attorney Claire dito. Speaking engagement. speaking engagement. Grabe. Bakit? Grabe. Bakit malakas kumain? Hindi, partner. Kasi Hindi naman. Nagbabalot pa. Hindi, baka hindi. Joke lang yun. Joke lang yun. Hindi, grabe daw talaga yung partner. Yung? Yung security. Bakit? Sobrang dami. Sobrang dami Oo. talaga. Okay. Doon tayo mag-start partner. Oo. Mga kayubi, sino sa tingin nyo ang isang opisyal Oo. na napakarami Yung bodyguard. bantay, Oo. bodyguard. Bodyguard ba Oo. tawag doon? Oo. At, Mm. at ayon pa At ayon sa... kay Miss Angela, Yan kasi, nandyan si Angela. pumunta ka pa rin. Pagsisisihan talaga to ni Ma'am Angela. Sabi ni Ma'am Angela, nako, Mm. pumunta pa talaga. Buti hindi siya nagtanggal ng face mask. Oo. Ah. Oo. Gusto nga sana kanina ni Ma'am Angela, magsusut pa ng shade eh. Magsusut pa ng Bawal shade. sa Senado yan Bawal ba yan? No. Bukod sa napakarami, partner, na nag-guard siya. na guards, Bantay, na bantay. Ang mga mahigit. Mga Howie boy siguro. Oo, Sige. mahigit 50 daw, partner. Gano'n, mga na, Talaga? oo. Mm. Ang dami pang mga alipores. Oh, maliban sa bantay, Oo. meron pa siyang sumusunod-sunod sa kanya So, iba. sunod-sunod. So guys, may tinatawag tayong aid de camp. No? Mababanggit din po yun sa article. Na maliban dito sa security detail ni VP Sara, meron ding aid de camp. So ano ba ang aid de camp na tinatawag? So ayon dito sa definition, an aid de camp is a personal assistant or secretary to a person of high rank. No, si VP Sara lang ba ang may aid de camp? Definitely hindi, 'di ba? Typically, this role is fulfilled by a senior military, police, or government officer, or even a member of the royal family or the head of state. Okay? Ano ba ang roles and duties ng isang aide de camp? Assist their superior in various capacity. They may participate in ceremonial functions, provided administrative support, and act as a confidential secretary for routine matters. However, it's essential not to confuse them with adjutants who hold a senior administrative position with a military unit. Okay? So, i-assume natin na itong tinatawag na alipores nila Sir Rod ay ang mga aide de camp. Balik tayo. Oh, May vlogger, may social media, ewan ko ano-ano. oh. At pagkatapos, partner, yung mga reporter daw, pag nandoon, Asing, Alam mo, so far, sa sinusundan ko si VP Sara, wala pa akong nakikita, no, na merong nag-cover na vlogger sa mga ano niya. Hindi ako sure, pero so far, wala pa akong nakikitang mga vlogger na nagko-cover sa kanya. ito ka rin. Oo. Reporter to ha. Oo. When I say nagko-cover, yung nandoon siya sa site, tapos ini-interview siya ng isang vlogger, pinapakilala, wala pa akong nakikita. Or siguro hindi ko sinusundan yung mga vlogger na sinasabi na narito. Okay? Ito, mainstream. oo, Okay? mainstream. Mm. Oo, kasi siyempre, kino-cover nila sa lahat ng mga opisyo matata, lalo na pag ito ay
pumunta sa isang engagement. Oo. So magsasalita yun, Oo, syempre. siyempre, balita yun eh. Oo, Oo. kukunan ngayon siya. Kukunan ngayon siya. Hindi sila makalapit partner, Mm. lalo na yung mga nasara, hindi makareport. Kasi bukod, una, pagpasok partner, hindi naman kinukumpis ka, pero lahat ng mga dala nilang mga gadgets, partner, ano yun, nire-rehistro. Irerehistro, tapos maglalagay ng partner. Code. Ng code. Barcode. Now, the question is, ito yung question ko dyan. Kay VP Sara lang ba nangyayari to? Si VP Sara lang ba yung ganito o SOP talaga? Basta mga high-ranking officials ng gobyerno, kailangan mong gawin yan. Diba? We're gonna do a research on that. Okay? Oo. Pati sila. Si Yung mga reporter, yung mga nagko-cover doon. Okay. Maglalagay So din in other words, ng walang code. pwedeng pumasok na iba kung wala yung code na yun. Wala. Oh. Wala. Ngayon, Oh. pag nandun na sila sa loob, may designated area lang na kung saan sila po pwede magstay. At ang ano pa doon, partner, hindi ka po pwedeng umalis doon. Kasi pag umalis ka, hindi ka na po pwedeng bumalik. Paano kung gusto mo Paalisin magwiwi? Siguro may CR naman doon. Hindi. Kaya nga, kung gusto mo magwiwi, obligado ka magdala ng kateter. Arinola? Magkateter ka. Ganun talaga? Yung iba ayaw. Kasi Hindi na siya kino-cover ng iba. nakakatiter sa Grabe namang opisyal. Hindi, pero partner, Oh. ang tindi. Oo, hindi. Pag nandun ka na daw, okay, sa loob ng event, Okay. at nandoon, bisita yung isang mataas na opisyal, huwag kang umalis kasi hindi ka papayagang umalis doon. Kasi pag umalis ka, hindi ka na pwedeng bumalik. Ngayon, ang reklamo, paano? Pag yung designated area nila, walang signal. Oo. Hindi siya madidinig. Hindi sila makakapag-report. Oo, hindi sila makakapag-report. Paano pag may sinabi siyang malaki? At Wait. Hindi ko alam kung itong babaeng ito yung Angela Gonzaga. Babae ho, mga kayubi. Pwede ho boxer. Diba? So, pwedeng obviously rito, kakamping siguro tong Angela Gonzaga na to. Diba? So, we don't know. kailangan i-flash. Na hindi makakapagbalita yung ano. Oo. Kasi napakahigpit. Ganon daw kahigpit, partner. Minsan nga, may dinaluhan itong isang event. Okay? Nandun siya, bisita siya. Alam mo, yung ibang mga guest, partner, nandun sa likod. Ang nandun sa harap mo, yung entourage niya. Ganon kadami. Wala ho. Bukod pa sa kanyang security partner, yung guards, yung iba pa yung mga 50 na katao na nagbabantay sa kanya. Nagbabantay sa kanya. Partner? Talaga? Oo. Kaya sabi ko, kay Angela ba galing yan? Parang kabisado mo. kasi kanina talagang pinapakinggan ko lahat, partner. Yung kay Angela, lahat yung mga, sabi ko, talaga? Oo. Patay tayo dyan. Sabi ni Mama Angela, nagdala ng ako ng Pinahamak niyo pa ako. Nagbidbid pa ko na napakalayo. Yun lang pala mapapala ko sa inyong dalawa. Hindi, partner. Hindi, oo. Sobrang galing mo ng pakikinig kasi parang kapisado mo. Galing. Oo. Ito guys, dito, sa video ni Atty. Glenn, nakikita mo na nagre-react lang siya sa sinasabi ng kanyang research person, ang pangalan ay Angela. Okay. So, I will assume na siya yung Angela Gonzaga dahil siya rin yung nagsabi nung boxer. Tapos nagpapakita siya ng ganong tawag dito, movement. Diba? So, both dito, si Sir Rod at saka si Atty. Claire, nagre-react lang based sa kwento ng isang Angela. Okay. Ayon nga kay Atty. Claire,
na itong information daw na ito ay personal knowledge kasi nandun daw yung Angela. Okay? Gano'n naman tayo mga media partner. Dapat yung detalye natin kompleto, detalyado. Tanong ko, partner, nung hindi pa siya nasa posisyon ganyan, kasi baka madulas ako, partner. Nung wala pa siya sa ganyang posisyon at mas mababa pa yung kanyang posisyong hinahawakan, ganyan ba siya? Good question. Diba? Very good question, Attorney Claire. Ganyan na daw ba siya? Yan ang hindi ko alam. There you go. Yan ang hindi nila alam. Since nandiyan na tayo, merong article, guys, no? Back in September 3, 2023. Ayon dito sa article na pinost ni Manila Bulletin, observe lacking basis OVP says of comparing Sara Duterte's 430 security escort to past VPs. Okay? Sabi nga dito, the Office of the Vice President stood by Vice President Sara Duterte's use of 433, the security personnel in 2022, and stressed that the comparison with former Vice President are absurd and completely lacking of basis. Okay. In a statement on Sunday, September 3, the OVP claimed that the Commission on Audit found no adverse findings on the creation of the Vice Presidential Security and Protection Group. The deployment of VP SPG personnel largely depends on the assessment of the armed forces of the Philippines and the PNP. The OVP remains grateful to the AFP and PNP for supporting the VP SPG and OVP. So sa tingin nyo, yung 433 na yan, is re-request lahat ni VP Sara o mismo ang AFP at saka ang PNP ang nagsabi na kailangan ganito karami ang security mo. Okay? Sabi rin dito, the OVP, however, argued that the use of security personnel stemmed from Duterte's numerous engagement as the second highest elected official of the country, as well as the Secretary of the Department of Education, co-vice chairperson of National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, and the president of the Southeast Asia Ministry of Education organization. So dito pa lang sa mga nagiging pwesto ni VP Sara, may intindihan na po natin kung bakit ganyan kahigpit ang kanyang security. Okay? Based on the chart provided by the OVP, the Vice President had a total of 252 engagements from July to December 2022. 93 from January to March 2023, 118 from April to June 2023, and 95 from July to August 2023. Imagine niyo yung total engagement niya, 252. Mas marami pa yung tumakbo engagement niya sa number of days between July and December. Diba? Dito na lang kung babalikan natin bilang isang co-vice chairperson ng National Task Force to End Local Communities and Armed Conflicts. Sino ba kalaban niya rito? Sino ba ang tinutugis nila rito? Hindi ba ang mga terrorist group na identified na, which is ang CPP, NPA, NDF? Kung kayo kaya ilagay natin yung buhay nyo in line, diba? Kung kaya kayo, gawin natin kayong vice chairperson, na mas marami pa nagiging engagement nyo kumpara sa presidente. Mas marami pang ginagawang engagement si VP Sara within the Philippines. Na at stake talaga ang buhay niya. Saan niya ba ginamit yung confidential fund niya? Hindi ba? Isa na nga dyan sa sinabi niya, isanapin ang link between sa mga kongresista ngayon at sa mga CPP, NPA, NTF.
sinusundan nyo ang politics, mismo sino ba yung namatay na leader nila? Si Sison. Diba? Sinabi nila, nakasapi sa kanila itong mga grupo na ito na ngayon nasa Congress under party list. Gabriela. Ano pa? Kabataan party list. ACT teachers. Sa tingin nyo, yung mga tipo ni VP Sara, hindi tutugisin din siya. Kung siya, gusto niyang tugisin, tapusin, no? Ang pag-ano ng CPP-NPA sa Pilipinas. Maging insurgency free tayo, gaya ng ginawa niya sa bayan niya, sa Davao City. At hindi lang actually Davao City. Even Davao region itself claim na sila ay insurgency free na. Do you really think walang kapalit yung campaign ni VP Sara na maging insurgency free ang buong Pilipinas? Diba? So obviously rito makikita mo, there's an ignorance dun sa resource person ni Attorney Claire. Diba? Ito yung sinasabi ni VP Sara na black propaganda. Imagine mo, gawin mong issue yung security details niya na hindi siya malapitan ng mga media. Diba? When in fact, marami rin naman tayo nakikitang video na kinukuha din ng iba't ibang tao na inatinan niya na kinukuha din siya ng video. Masama ba na secure din natin na maayos si VP Sara knowing that lumalaban siya sa mga terrorist group, mariban sa mga tao? Imagine niyo yung attack kay VP Sara. Online and offline. Ito rin yung reason kung bakit madalas naririnig natin yung mga no comment ni VP Sara. Punta tayo ngayon sa second video niya, no, ni Attorney Claire. Kasi, sino bang caretaker ngayon ng bansa natin? Si VP Sara. Si VP. Kasi ang Pangulo ay nasa abroad para manghikayat, di ba, ng mas marami pang investors. Paano matutulungan na mabigyan ho ng trabahong ating mga kababayan at maraming mag-i-invest dito. Nagtatrabaho sa madaling salita ang ating Pangulo. So, kahapon, bilang isang caretaker, dumalo. Bilang isang caretaker. Dumalo siya sa pre-rally. Oo nga. Tapos, bilang isang caretaker ng bansa, ayun, kasabay niya yung mga nagmumura kay Pangulo. Oo, na may nagsasabi pa yata na resign. Oo. 'Di ba? Linisin ang Malacanang. Oh, 'di ba? Nandun siya. Nandun siya. Buti na lang hindi niya tinapos kasi yung kanyang umulan. Oo. Pero wala naman yata siyang balak magsalita, di ba? Magsasalita ba siya talaga? Hindi ko napansin yung parang... Oo, hindi. Kasi parang sinasabi nga nila, di ba? Buti na lang umulan daw. Kasi kung nagsalita, medyo... Mas malalo siya madidisgrasya. Oo. Lalong hindi gaganda ang ang sitwasyon. Oo. You know, I remember the statement, no? Ni VP Lenny, Mama Lenny, nung panahon nila, ni PRRD. Imagine niyo, hindi naman siya na hindi sumama sa mga rally-rally. Kasi wala namang rally-rally nung panahon ni PRRD, di ba? Mga ganito, walang ganito. Maliban sa mga rally ng mga really anti-Duterte. Okay? Una, pinaglalaban lang naman ni PRRD dito is wag mapalitan ang provision ng political provision ng Constitution, which is yung term extension. Yun lang naman sinisigaw niya ron eh. He was okay. He is in favor at sinusuportahan niya ang administrasyon kung magkakaroon ng pagbabago sa provision ng economy, ng economics provision ng Constitution. Pero if we're going to talk about the term limits, he's very much against that. Even ng panahon niya, he's already against it. Okay? Now, nung
panahon ni Mama Leni, sobrang nagsalita siya against KPRRD. And it's not only locally. It was a video submitted to UN. Tama ba ako? Pero yung pagpunta dito ni VP Sara, umattend siya doon sa prayer rally. No? Again, the thought itself is prayer rally. Umattend siya una hindi lang dahil mga kaalyado niya ito, pero mga kababayan niya rin ang nag-participate doon. Yung pagpapakita ba niya, already constitute, na kinakalaban niya ang administrasyon, when in fact, he's part of it. Part siya ng executive, part siya ng kabinete, parte siya ng ilang mga posisyon. Diba? May pinakita ba siya doon? And even the previous interviews niya, sinasabi niya na hindi siya, kung ano man yung sinasabi ng pamilya niya, that's on them. Hindi porket sinabi ng pamilya niya, whether si Mayor Baste o si PRRD, that's on them. Opinion nila yun eh. The same way na sinasabi ko sa inyo, kung ano din yung opinion ng ibang kasama natin sa Kabatas o Kayubi, irerespeto ko rin yan. Pero that doesn't mean yung opinion nila is opinion ko rin. The same goes with VP Sara. Yung opinion ng tatay niya, ng kapatid niya, kung sino mga alyado niya, hindi nagtatransfer, hindi nag-iibig, hindi nagmimin yun, na opinion niya rin yun. Hindi rin naman niya pinoprotektahan si Pastor Kibuloy eh. Ang sinasabi lang ni VP Sara sa issue ni Pastor Kibuloy, isayaan natin ang mga korte. Huwag natin hayaan na ito maging what? Trial by publicity. We all deserve public trial, yes. Pero yung trial by publicity, na ginagamit natin yung mga ignorance natin. Mga opinion natin na based lang sa sinasabi ng mga tao. Na hindi siya naka-anchor sa kahit anong batas. Diba? Can we make judgment? Can we actually replace the judgment or the knowledge or wisdom ng mga husgado natin? Kahit dyan sa loob ng Senado? Diba? Pakita ko sa inyo yung sinabi rito ni ano. Wait lang Ay, pakita ko rito sa inyo yung sinabi ni Senator Amy Marcos. Pakita ko mabuti yung sinabi rito ni Senator Amy. Sabay-sabay, may kumukuyog ba? Senate, hindi naman prosecutorial body. Kaya nagugulat kami, ba't naman sabay-sabay, may kumukuyog ba? Parati tayo in aid of legislation. Talaga bang in aid of legislation ito? Nung una, yung pag-issue ng subpoena, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganun. Tuusin natin, yung nasa korte at yung nasa Senate, halos pareho ang paksa, no? Sabihin na natin, iba yung sa Congress. Ang problema, ang Senate, hindi naman prosecutorial body. Parati tayo in aid of legislation. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Do we actually need new laws? Is that really the intended goal? So kahit ako'y miyembro at naninindigan sa Committee on Women, gusto ko pa rin na may due process sa bawat isa. Ma'am, pero di ba yung pagpapatawag kay Pastor Kibuloy, that's part of due process na paliwanag niya yung insight niya. Oo naman, pero yung sabay-sabay mong kinakasuhan, pwede rin magdahilan na hindi naman dapat sabay-sabay. Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung paksa, bakit uulitin pa? How do you respond to observations na iba yung magiging trato kay Apollo Kibuloy and then doon kay senior yung sa Surigao, sa Aguila? Siya na-contempt, kahit na nag-attend siya, na-contempt siya kasi sabi ng mga senador, di siya nagsasabi ng totoo.
Tama, pero straightforward yon. Walang kahalong prangkisa, walang kahalong issue mula sa US tungkol sa foreign exchange, walang kahalong sexual harassment at iba pang kaso mula sa ibang jurisdiction. Magulo ito eh. Kaya nagugulat kami, ba't saman sabay-sabay? May kumukuyog ba? Well, I think there's been an effort to come together to a decision. Unang-una, yung pag-issue ng subpoena, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganun. Dahil kinakailangan. So, ang tanong ko dito, pinagtatanggol ba talaga ni VP Sara si Pastor Kibuloy? When in fact, malinaw rin naman sa sinasabi ni Senator Ivy. Okay? Na may mga bagay na hindi na dapat. At hindi naman po, wala naman pong jurisdiction, no? Or wala namang power ang Senado or even Congress na i-prosecute nila itong si Pastor Kibuloy. May pending case na ngayon, nanggaling na nga kay ano. Sino ba dapat ang mag-handle ang mga kaso ni Pastor Kibuloy? Ang Senado ba o ang mga korte? Diba? Ulitin ko. Kaya nga tayo nagkasama-sama dahil hindi tayo sumasang-ayon sa ginagawa ng honest senator natin si Aidel Rafi. Diba? Ayaw natin yung trial by publicity and here you are. Ano to? Double standard. Nagagalit kayo kay VP Sara at sinasabi nyo na sinusuportaan niya si Pastor Kibuloy, when in fact, mula sa abogado ni Pastor Kibuloy, si Pastor Kibuloy, ngayon si VP Sara, sinasabi niya, dalhin nyo sa korte, hayaan nyo ang korte ang mag-handle sa mga kaso ni Pastor Kibuloy. Wala naman siyang sinabi, o wala naman silang lahat sinabi na inosente siyang tao. Na huwag niyo siyang kasuhan. Ang sinasabi lang, kung merong problema, may pag-violate si Pastor Kibuloy, dalhin niyo lahat sa korte. Gaya ng ginawa sa mga Marcoses. Nung sila ay inakusahan ng kung ano-anong mga violation against sa batas, whether yan ay kriminal o civil man, di ba dinala lahat sa korte? Oh. Hindi naman sa Senado sa korte. Kasi hindi naman ang Senado ang magpapakulong sa kanya. At the end of the day, i-refer din siya para magkaroon ng hearing sa mga korte. So, ang daming napuna kahapon. Oo, partner. Ang sa akin lang, ganito, partner. Oo. Ito na naman kasi tayo. Ito lagi ko ito napupuna kasi, partner. Ewan ko kung ikaw napupuna mo. Ang alin? Si VP Sara kasi, syempre, pag leader natin, mas gusto natin na talaga, all leaders should appear as leader. Dapat they should appear as leaders, di ba? Ang napupuna ko kasi kay VP Sara, tinanong natin to before, partner. Sa may mga gitong klaseng kontrobersya, never siya nagpa-press con. Napansin mo ba? Oo, wala. Laging official statement na pansinin mo mga kayubi ha. Pero ano naman, niwa-welcome naman niya yung mga ambush interview. But Sara's camp is choosing not to comment on the matter. Would you support po yung mga calls na gawin po mandatory na lang ang vaccination para din po makapag-prepare for in-person class? I won't comment. I won't comment on that. No comment na si Vice President Sara Duterte. So dito ko nakuha. Okay. So confirm nga si VP Sara because dun sa isang video ni Attorney Claire dito, no? Puro no comment. So ito pala 'yon. No, dito pala Usapin ng confidential funds. Hindi sana na po. No comment po. Thank you naman sa yes sir. No comment sir. Biden at ng ating ekonomiya. Second question. Mayor si Robin Padilla, talagang member na siya ng ng Unity Alliance sa tandem. He is a guest candidate of the Unity. Kaya hindi daw po sinusuot yung pagiging LGBT tuwing election. Ano po reaction niyo sa No comment. Next Yung question. comment po ng comment niyo po sa Bangka, yung sinasabi ginagamit niyo raw po yung
endorse sa inyo ng LGBT community dahil ngayon lang election daw. No comment. Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. So sorry for asking what the vote of first lady. Kasi nung recent yung departure, parang marami nakapansin ako na parang may dadmahan daw. So how's the relationship with the first lady? Yes, apo. I have no comment as of this time. Ma'am, how Pero hindi sa controversial na issue. Yun na lang. Medyo pa-controversial na issue. Hindi niya kalimitay sinasagot yan. Importante na sumagot siya. Okay. Part of what Attorney Claire is saying here is nag-agree ako. Okay. Not only VP Sara. Sinabi rin ito, no? Sinabi rin, if I remember correctly, Attorney Claire, even with PBBM, no, nung sinabihan siya about sa kanyang pagdadrag, sa pagiging bangag daw. Sinabi rin ito ni Attorney Claire na dapat sinasagot ang mga issues at controversies. Okay? Ngayon, from her last interview, makikita naman natin dito, no? Punta tayo dito. Ano ba ang nangyari? This is not the first time. Actually, this is the second time na hindi nagpansinan si VP Sara at saka si First Lady Lisa Marcos. Okay. Dito para sa akin. Siguro okay na ako na hindi pinapansin ni FL Lisa si VP Sara. Marami nagsasabing nakakabastos. At first, oo, nag-a-agree ako doon. Nakakabastos nga naman. Unang-una sa lahat si VP Sara ay isang elected official. Pangalawa, wala naman akong pakialam na eventually kung hindi pinapansin ni FL Lisa si VP Sara. Bakit? Ay importante sa akin na maayos ang relasyon between ni PBBM at saka ni VP Sara. At nanggaling na rin naman yan kay VP Sara na personal at working relationship niya kay PBBM ay okay naman daw sila. Okay? Mas hindi natin gugustuhin na hindi okay yung relasyon ng dalawa. Bilang kasi sila yung magkasama sa executive. Pangalawa, nakita na natin yung itsura na ang presidente at isang vice-presidente ay hindi okay. Diba? Forward tayo. Diyan pa lang. Diba? Ito pa. Ito tignan natin yung interview ni hindi ko itong makalimutan. So, tinawag nga si PBBM na bangag ni PRRD. Anong naging sagot ni Anong naging sagot ni PBBM? Did he deny? Wala. Hindi niya dineny. Instead, sinabihan lang niya na si PRRD gumagamit daw ng fentanyl na painkiller. Okay? And the way PBBM deliver it, na parang sinasabi niya, naapektuhan na yata yung pag-iisip ni PRRD sa pag-inom ng fentanyl. This is a statement by President Duterte last night sa drugs and his initiative. And then urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive. So, dito nga, dito na compare
na ang fentanyl daw, okay, at ang cocaine. Ang fentanyl, legal na nare-regulate. Okay? While ang cocaine, hindi. Diba? Yan yung napag-dedebatehan eh. And it has a very serious side effects. And Diretso tayo PRRD dun sa, has been dun taking sa these doctors but take better care of him than this. Hindi sila tinanong dito kay PBBM yung tungkol dun sa pag-accuse sa kanya ng drug user or pagiging bangal. Pakinggan natin yung naging sagot niya. Nababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... See? I won't even dignify it. Sinagot ba? Sinagot ba ni PBBM yung tungkol dyan? Hindi. So dito makikita mo, whether ang presidente or vice president, they don't want to deal with gutter politics. Alam niyo ibig sabihin ng gutter politics? Ito guys, no, definition ng gutter politics. Gutter politics refer to the use of personal attacks, character assassination, and scandal mongering as a tactic in politics. Instead of focusing on policy issues or ideological differences, it involves discrediting and maligning opponents. The approach often manifests through negative advertising, smear campaigns, and the spreading of disinformation, rumors, and innuendo. The intent is to appeal to voters' emotion, prejudice, and fears, rather than rational judgment about candidates, qualification of or policy stances. While it can yield short-term electoral gains, it frequently erodes public trust in the political process and polarizes the electorate. Substantive discussion are sidelined, make it challenging to achieve meaningful policy solutions. Diba? So, between kay PBBM at saka kay VP Sara, we can see here that they don't want to engage in any gutter politics. They don't want to be used na magamit pa silang content, and of course, kung whatever they say can be used against them, no? Magkaroon ng maraming interpretation. 'Di ba? Hindi mo lagi no comment or yung parang madaling sagutin lang ang sasagutin mo. Bilang presidente, malalagay ka sa maiipit ka sa mga situations. Na dapat mo sumagutin kasi mabilis ang isip yan, partner. Mabilis ang tugon yan na manggagaling sa puso mo, saka manggagaling sa utak mo. Hindi pwede lahat scripted. 'Di ba? Kasi pag scripted yan, di makikita ng tao paano kang rumisponde sa importanteng mga issue kung mabilisan lalo kung magiging presidente ka. Di pwedeng puro... Yan, tanong ko nga dyan, Attorney Claire, no? Tanong ko nga dyan, sa lahat ng mga ipinupukol kay VP Sara, ni isa walang maipakitang ebidensya. I'm gonna give you one very good example. Na siya daw ay nalilink sa isang basketballista, tapos pinakita yung picture na siya ay nasa sideline ng isang basketball court. Yung pala, nung makita namin yung entire video, she and her husband was watching a game ng kanilang anak. Diba? The issues na pinupukol sa kanya, the issues na ginagawa against her, diba? It's very squammy. Imagine nyo, ito pa nga yung nakakatawa eh. Yung 125 million from the confidential fund na controversy, di ba? Na controversial rather. Na ngayon ay nasa Supreme Court na. Oh, pinapasagot sino? Si E.S. Versamin, si DBM Secretary. Tapos sasabihin ng mga tao yung 100,000 out of 125 million. Yung 100 million out of 125 million, ginamit daw pambili ng gasoline station ng lalaki ni VP Sarang basketballista. Sa tingin mo, kasagot-sagot yan, Attorney Claire? Ako personally, I don't think so. Kaya anong ginawa niya?
Sa lahat ng pinapakalat ng mga tao, nagbigay siya ng kanyang statement. Sinagot niya yung lahat. Diba? Dapat ba yung ganong ka-cheap na bagay kailangan niyang sagutin right there and then? So anong gagawin natin dun sa mga tao nagpakalat nun? Wala lang. Puro no comment, partner. So sa akin lang ganito. Pagka ikaw ay nag-official statement, para lagi kang may wall. Oo. 'Di ba? Clear nga lang yung wall. Kasi nakikita ka ng tao, pero hindi ka ma-reach. Oo. 'Di ba? May gustong itanong sa iyo kasi may mga controversial na binibitaw kang statement, pero hindi ka matatanong at hindi mo siya masasubstantiate. Hindi mo siya masusuportahan. Yung ba yung iniiwasan ni VP Sara? Kaya puro official statement lang yung ginagawa niya. Tapos yung official statement niya, syempre binabasa to. 'Di ba? Pag binabasa mo, ang tanong natin, ikaw ba ang gumawa ng official statement mo o may writer ka? Tapos binabasa mo lang. Pero magaling magsalita si VP, abogada yan 'di ba? Okay. Oo. Narinig ko once part. You know, there are several videos din ni VP Sara during sa kanyang mga like say for example, sa kanyang mga speaking engagement. To be fair with VP Sara, okay, nag-agree ako dito kay Attorney Claire. Maganda rin nga sana na meron siyang press con when pwedeng masagot right there and then ni VP Sara ang mga tanong sa kanya and even PBBM. Maganda sana yon, healthy yon. Okay? But the question is, madali rin naman kasing sagutin yung mga tanong ni VP Sara. Kaya-kaya niya yun eh. Hindi mo, sa totoo, hindi kailangan ni VP Sara gumamit. Okay? Ang pinaka-highest intellect niya para sagutin yung mga paratang against her. Matagal na sa politics si VP Sara, lumaki siya sa politics. So basically, she knows how politics work. The propaganda, whether it's a good propaganda or bad propaganda, alam niya kung paano niya papatayin yung mga propaganda. Lalo-lalo na kung hindi naman nakakabuti. Diba? Anything that will stir up things na hindi naman makakatulong para sa kahit kanino. Hindi lang para sa kanya, pero sa kahit kanino. Hindi niya pinapatulan if you notice na. Diba? Partner eh. Impromptu? May sense din naman yung mga sinasabi niya sa mga ginagawa niyang speech. Kaya nga, di ba, dapat gawin niya ngayon. Iniiwasan lang talaga niya siguro ang media. Sa partner, no? Sa mga usapin na sa tingin niya na ayaw niya itong maging controversial pa. Ayaw niya na itong maging mainit pa. There. Diba? So, kitang-kita naman natin dito na naiintindihan din nila Attorney Claire at saka ni Sir Rod yung stances ni VP Sara. Diba? So, kung babalikan nga natin, nag-agree tayo kay Attorney Claire saying that dapat ang mga highest officials natin like ang Presidente at saka Vice Presidente, masagot nila through press conference sana ang mga issues na pinupukol sa kanila. Pangalawa, may mga bagay na deserve na masagot at may mga bagay na hindi na kailangan palakihin. Now, one very good example, yung di umano na may lalaki nga si VP Sara na ginamitan niya ng out of 125 million na confidential fund, ginamit daw yung 100 million sa pagpapagawa sa pagbigay ng gasoline station. Ano yan? Si Dominic o Chowa, diba? Chowa ba yun? Sorry. Yung ex-boyfriend niya, ni Bea. See? Kasi
kung totoo man yung sinasabi nilang 100 million, yung 100 million out of 125 ay napunta doon sa basketballistang sinasabi nila. Diba? Imagine niyo the same person ang involved sa pagpapakalat ng 100 million di umano. Or rather, yung pagkakaroon daw ni VP Sara ng lalaki. At saka yung nagpakalat doon sa SMNI na bayad daw ang mga tao. Kaya nga sabi ko sa SMNI, kung totoo man yung sinasabi ng mga in-interview nyo, pakasuhan nyo kung sino man yung nagpapakalat na yan. Diba? Kasi sa totoo lang, hindi nakakapagod, no, magsalita to protect people. Ang nakakapagod is paliwanagan ng mga ignoranting tao na madaling naniniwala sa mga bagay-bagay only because, alam mo tayong Pilipino, mahilig tayo sa controversy eh. Imagine niyo pumunta tayo sa ibang bansa. May na-aksidente, I guarantee you 100%, hindi malabong merong makikiisyosong Pilipino dyan. How much more dito sa Pilipinas? Kaya nga nagka-traffic, di ba? Pag nagkakaroon ng aksidente sa mga kalsada, kaya nagkakaroon ng traffic hindi dahil may na-aksidente. Ang nagdadagdag ng traffic sa aksidente is yung mga nakikiisyoso. Tapos magkakaroon na sila ng iba't iba nilang opinion about sa nangyari. Kasalanan ng driver yan. Kasalanan ni ganito yan. Diba? Same goes with this. So, suma total, no? Suma total. Number one, obviously, nakita naman natin dito, nagaling na rin kay Sir Rod, si VP Sara, kung nakaka-receive man kayo ng no comment sa kanya, one, hindi substantial para sa kanya na sagutin niya ang mga controversies niya, lalo na kung hindi ito patungkol sa kanyang trabaho. Okay? Kung ito ay politicking lang. Issue nila ni First Lady Lisa, issue ng pagkakaroon ng lalaki, yung confidential fund nasa Supreme Court na, hintayin na lang natin kung nasasabihin ng Supreme Court. Diba? Ano pa? Yung detail niya, yung security detail niya. Siya ba ang nag-demand doon? Hindi. As per recommendation ng AFP and PNP. Maliban dyan, ilang pwesto ba ang inuupuan niya? Ano ba pinakamabigat sa lahat? Yung pagiging co-chair niya sa NTFL Cup. Yung dami ng engagement niya. Kayo na makakapagsabi niyan. Anong mali sa ginagawa ni VP Sara? Kaya nga po tayo nakikinig kay VP, kila Attorney Clark, tsaka kada Attorney Libayan eh. Para ma-elevate natin yung thinking natin. Diba? Yun nga ini-instill sa atin ng mga abogado natin dito, diba? Maging critical thinker tayo. Huwag po sana tayo mawala doon sa path na yun. We're already there eh. Kaya nga tayo nag-agree. Hindi lang tayo nag-agree kay Attorney Libayan. Diba? Kay Attorney Libayan na lang. Hindi po tayo nag-agree kay Attorney Libayan because he is against the actions of Raffy Tulfo. Hindi yun eh. Pinapakita na sa atin kung ano yung mga mali. Ginagawa niya tayong critical thinker. Kaya sana gamitin po natin yung skills na yun na ini-embed sa atin ng mga abogadong pinapanood natin dito. Diba?